Okay na? Sige, tuloy na tayo. And sa araw na ito, ang ating pagtatalakay ay patungkol sa ikatlong quarter module 4, tekstong argumentatibo at tekstong procedural. And so bilang bahagi ng ating objective o layunin sa tekstong argumentatibo ay una, natutukoy ang kahulugan at katangian ng mahalagang salitang ginamit ng tekstong argumentatibo. Ikalawa, na ibabahagi ang kailangan o ang katangian at kalikasan ng tekstong argumentatibo. Katlo, nakasusulat ng ilang halimbawa ng tekstong argumentatibo. Kaapat, na iuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa binasang tekstong argumentatibo sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. At ikalima, nakakukuha ng angkop na datos upang mapaunlad ang sariling tekstong isinulat. Yan. So, yun yung ating mga layunin na kailangan nating maabot. Yan. So, sige, sabayan nyo ako. Bagamat naisoli nyo na ang inyong mga module, so ito na yung panahon para makasabay kayo sa pagsagot at maging malinaw sa inyo yung ating lesson. Ayan, ano nga ba ang tekstong argumentatibo? So, sa tekstong argumentatibo, pinahahalagahan ng tekstong argumentatibo ang paglalahad ng katotohanan mula sa balidong datos na nakuha o nabasa. May mga issue na minsan kulang ang ating kaalaman, ngunit isang paraan upang makakuha ng sapat na impormasyon hinggil dito ay ang pagpili ng mga babasahin na may kaugnayan sa paksa. Huwag din kalimutang isaalang-alang ang kredibilidad ng otor kung malinaw bang nailahad ang kanyang mga pananaw at maaaring mapagkakatiwalaan ang kanyang isinulat. Pag sinabi nating argumentatibo, tekstong argumentatibo, ito ay nakabatay sa mga objective na mga sources. Ibig sabihin, syempre, malayo ito sa mga chismis, malayo sa reaksyon, malayo sa opinion. Bagamat ito ay nakabatay sa mga datos, nakabatay sa mga malinaw na batayan, mga tekstong technical na nagpapakita ng mga malinaw na batayan. And ang tekstong argumentatibo ay naglalayong kumbinsihin ang mambabasa, ngunit hindi lamang ito nakabatay sa opinion o damdamin ng manunulat, kundi pati na rin sa mga datos o mga impormasyong inilatag ng manunulat. So, nung nakaraang linggo, diniscuss natin o pinaliwanag ko yung tekstong informatibo. At mula doon, kita-kita natin na kahit paano ay may relasyon ng dalawang ito, may pagkakapareho, ang tekstong argumentatibo at informatibo. Yun nga lang, syempre pag sinabi nating argumentatibo, ito ay may debate. Kumbaga meron tong gustong palitawin, meron tong gustong panig na paigtingin, o panig na palutangin sa kanyang diskusyon, sa tekstong kanyang gustong ipakita. Yan. Sa tatlong paraan ng pangungumbinsi, so meron tayong tatlo na pinalawanag ko rin sa ating aralin nung nakaraan, ang ethos, pathos, at logos. Ginagamit ng tekstong argumentatibo ang logos. Upang makumbinsi ang mga mambabasa, inilalahad ng maiakda ang mga argumento, katwiran at ebidensya na nagpapatibay ng kanyang posisyon o punto. Ang empirikal na pananaliksik naman ay tumutukoy sa pangongolekta ng mga datos sa pamamagitan ng pakikipagpanayam, interview, survey at syempre eksperimento. Ayan. So dito makikita natin sa paliwanag sa description ng tekstong argumentatibo ay pag tayo ay nakikipag-debate, o nakikipag-argumento, siyempre para mas maging matibay ang ating side na gustong palutangin, dapat ay may datos tayo. Dapat tayo ay may ebidensya. At siyempre, meron tayong impormasyon, evident yung ating impormasyon para mas maging matibay ang ating posisyon o matibay ang ating gustong ipunto sa isang argumento. Ayan. Sige, so tingnan natin mga paraan ng pangangatwiran tungo sa maayos na pagsulat o pagbuo ng tekstong argumentatibo. So meron tayong tatlo, paraan, kahulugan, at syempre halimbawa. So ano yung paraan? Sabi niya nga, mga paraan ng pangangatwiran. Ano ba yung iba't ibang pamamaraan ng pangangatwiran? So una, pabuod. Pangalawa, pasaklaw.
no? Lohikal, silohismo, bunga. Ayan. Sa pabuod, ano bang kahulugan nito bilang isang paraan ng pangangatwiran sa ilalim ng tekstong argumentatibo? So, ang kahulugan ay, ito ay paglalahad muna ng mga halimbawa o maliliit na ideyang tumatayong pansuportang kaisipan at nagtatapos sa isang pangunahing kaisipan. No? Yan. So, mas general yung pinag-uusapan. So, tignan natin yung halimbawa. Yan. Yung halimbawa niya, tumulong kami sa paglilinis ng kapaligiran at pagsasabit sa mga palamuti sa entablado bilang paghahanda sa kapistahan ng aming barangay. So, makikita natin, isang pahayag ito na kung saan ay nasa isang forma ng yung statement, pagpapaliwanag na ano yung purpose, bakit tumulong sa paglilinis. Kasi no, may kapistahan sa barangay. Saan? So, kumbaga may content siya na halos kompleto. Anong purpose? Saan ginawa? No? Ano yung mga nilagay? So, nilagay yung mga palumuti. No? Saan? Sa entablado. No? Yan, bilang paghahanda sa kapistahan ng aming barangay. Siguro pwede nating isang magandang halimbawa niyan na napapanahon yung community pantries, 'di ba? Na meron tayo kung inyong nadinig sa radyo o napanood sa TV, 'di ba? Yung pag-usbong ng mga community pantries, yung kumuha, no? Kumuha batay sa pangangailangan, magbigay ayon sa kakayahan, no? So siguro kung gagawin natin yung isang halimbawa sa paraang pabuod, pwedeng halimbawa, gumamit tayo ulit ng third person point of view, no, yung kami. Nagtayo kami ng community pantry sa Dinelupihan, Bataan. Ayun, so anong ginawa? Nagtayo ng community pantry saan? Dinelupihan, Bataan. Upang, so gagamit tayo ng word na upang para ipakita kung ano yung purpose. Upang sa kalagitnaan na nararanasang pandemya ng mga taga Dinelupihan ay maibsan ang kanilang gutom at mabigyan sila ng pansamantalang pangangailangan. O yun. So, pwedeng ganun yung ating pahayag sa paraang pabuod. Okay? Tuloy tayo. Pasaklaw. Yan. Kabaligtaran ng pabuod. Nagsisimula sa paglalahad ng pangunahing kaisipan na sinusundan ng mga pantulong na kaisipang sumusuporta sa naunang kaisipan. Yan. So, dito, medyo factual. Ibig sabihin, meron kang dinidescribe na madalas mga bahagi ng Constitution, Philippine Constitution, bahagi ng isang batas, isang halimbawa ng kautusan, halimbawa, kautusang pampamahalaan, no? So, isang halimbawa niya sa pasaklaw, ayan, ang binigyang halimbawa niya ay ang Train Law o Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Sabi niya, ang Train Law o Tax Reform for Acceleration and Inclusion ay isang batas na nagbabago sa sistema ng ating buwis. Napapaloob dito ay ang dagdag sahod, pagtaas ng presyo ng langis at asukal, kasunod sa iba pang mga bilihin. Yan. So, pasaklaw, yan, kita-kita natin, ang pinaliwanag niya rito ay yung konsepto ng train law. No? Yan. Na pinaliwanag niya, ano nga ba ang train law? No? Ano nga ba ang naging epekto nito sa iba't iba nating mga aspeto sa buhay, ano? So, yan, napapaloob dito ang dagdag sahod, pagtaas ng presyo ng langis. Meron siya ditong binanggit, no? Kung makikita natin, dahil nga pasaklaw, maaaring may positibo at negatibo. So, napapaloob dito, sabi niya, ang dagdag sahod. So, positive yun, di ba? Pagtaas ng presyo ng langis, medyo negative. Yan, sumunod na yung mga negatibo. Asukal, kasunod sa iba pang mga bilihin. Yan. So, isang magandang halimbawa rin yan na napag-uusapan din ng kasalukuyang gobyerno natin, 'di ba? Yung charter change, no? So pwede rin nating ibigay na halimbawa 'yan diyan sa bahaging pasaklaw. Sige, tuloy tayo. Tingnan natin. Pangatlong paraan ng pangangatwiran ay lohikal. So lohikal, naayon sa mga reasonableng inaasahang kaugnay sa mga espesipikong sitwasyon o kaganapan at ang lohikal na pag-iisip ng isang tao. May maayos na pag-iisip at pare-pareho o consistent. Ayan. So, ibig sabihin, may concept ng balance, no? Espesipikong sitwasyon at ang lohikal na pag-iisip ng isang tao, no? Para ba tayo mag-isip ng lohikal, no? Siyempre, kapag lohikal ka, siguro parang common sense or somehow parang balance nga lang yung pagtingin ng isang tao, no?
Sige, tingnan natin. So, mula sa kanyang kahulugan, tingnan natin yung halimbawa. Ayan, sa kalikasan, natutugunan ang pangangailangan ng tao na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa buhay. So, totoo naman yon, no? Na umaasa tayo, ang ating kabuhayan bilang mga individual, sa pag-asa natin sa pagkuha at paggamit ng kalikasan, di ba? Pagtatanim, kalikasan, involve ang kalikasan dyan. Ano pa ba? Ano yung hanap buhay natin na bumubuhay sa atin na involve ang kalikasan? Napakarami, halos lahat, no? Yan. So, yun yung halimbawa ng paraan ng pangangatwiran, lohikal. Yan. Pang-apat, silohismo. Yan. Siguro medyo bago sa inyo ang salitang ito. Tumingin ako ng ilang mga references, no, sa internet para maipaliwanag ano nga ba ang silohismo. So, tignan natin, ano. Ayan. Ayan. Check natin. Ayan, nakikita naman siguro. Ayan. So, ano nga ba ang silohismo? So, ang silohismo ay nagmula sa salitang Griego, no, na syllogismos o syllogismos, na ang ibig sabihin ay pagtukoy sa konklusyon gamit ang mga katotohanang tanggap ng karamihan. Ang syllogismo ay isang uri ng lohikal na argumento. Yan, lohikal na argumento, no? Ito ay nahahari sa tatlong bahagi. Yan. Sabi niya, napakagandang tingnan, napaka mahalagang tingnan pala, na pagtukoy sa konklusyon gamit ang katotohanang tanggap ng karamihan. So, ibig sabihin, pwede nating suriin dito yung konsepto ng mga bagay na parang innate. Ibig sabihin ng innate, likas sa atin, no? Ano ba yung mga halimbawa niyan? Minsan nakakalungkot isipin, pero yun nga yung konsepto na bakit kapag ang lalaki ng babae parang okay lang, pero kapag ang babae ng lalaki parang iba yung dating, or parang sobrang pangit tignan, diba? So, yun yung mga bagay na parang innate o likas sa atin na somehow ay medyo negative, diba? Sige, so tignan natin. Sabi niya, ang silohismo ay isang uri ng lohikal na argumento. So, meron tong tatlong bahagi. So, pangunahing premise, pangalawa, at ang konklusyon. So, pangalawang premise ay isang pahayag na may katotohanang tanggap ng karamihan o ng mga institusyon. Maaaring ito'y mga katotohanang napatunayan na ng agham, ng pananaliksik, o kaya suportado ng sentido komon, no? So, yan yung sinasabi nating pangunahing premise. Ito yung, kumbaga, mga ideya na socially constructed na sa atin. Diba? Halimbawa, yung ideya nga na parang, yun, yung ideya na sa family, diba? Na kapag dapat sa family, lalaki yung magtataguyod, yung tatay yung dapat na nagtatrabaho, diba? Dati yun, pero ngayon kasi nagkakaroon na ng evolution yung ating ganong klaseng kaisipan, na ngayon kahit yung mga nanay, diba, na syempre yung mga babae, yung kababaihan ay natututo na silang tumulong, no, para mabuhay ang kanilang pamilya, no? So, yung tinatawag natin pangunahing premise, yung mga ideya na socially constructed sa atin, mga likas sa atin, maaaring napatunayan ng agham, ng pananaliksik o ng common sense, no? Pangalawa, yung tinatawag na pangalawang premise, isang paglalahad ng sitwasyon na mag-uugnay sa pangunahing premise at konklusyon. So, ito maaaring nagbibigay ka ng halimbawang sitwasyon nga, no, sa pangalawang premise, no? At syempre sa pangatlo ay ang konklusyon, ang lohikal na kasagutan ng pagtatagni ng pangunahin at pangalawang premise. So, yung ugnayan ng pangunahing premise at pangalawang premise, no? Yan. Sa pag-aaral ng batas, kung meron kayong mga kamag-anak na nag-aaral ng law, no, isa yan sa mga pinakamahalagang pinag-aaralan, no, yung syllogismo, yung logical argument, no, different types of argument. Kasi syempre sa pag-aaral ng batas, 'di ba? Mahalaga na mahusay kang makipag-argumento. So, pinag-aaralan yung mga ganyan. Yan, sige, tingnan natin, ano ba yung mga halimbawa? Tingnan muna natin yung halimbawa sa ating lesson, ano? So, yan, tingnan natin. Ayan, yung halimbawa.
Sa pangunahing premise, pangalawang premise, no? At syempre, conclusion. So, tignan natin. Yan. So, pangunahing premise, lahat ng Katoliko ay Kristiyano. Okay? So, yun yung innate idea, yun yung likas na kaisipan natin sa kasalukuyan, no? Pangalawang premise, si Juan ay Katoliko. So, nagbigay siya ng sitwasyon. Nagbigay siya ng halimbawa. At syempre, pangatlo, konklusyon, si Juan ay Kristiyano. Yan. Sige, so para mas tumibay yung ating kaalaman patungkol dyan, ay naghanda ako ng ilang tanong. At syempre, nakuha ko rin sa internet. So, tignan natin. Saglit. Yan. So, na example natin. Ito. Yan. So, halimbawa, pangunahing premise, lahat ng tao ay rasyonal. So, pag sinabi natin rational is yung capability to understand, diba? Pag sinabing rational ka, kumbaga yung reasoning mo ay bilang tao ay makatarungan yung paghusga mo, parang ganon. Lahat ng tao ay rasyonal. Pangalawang premise, si Pedro ay tao. Konklusyon, sa makatuwid si Pedro ay rasyonal. Ayan. So, ito yung ating reference na from WordPress. Sige, ano pa halimbawa natin? Ayan. So, lahat ng sasakyan, pangunahing premise, lahat ng sasakyan ay may mga gulong na nakapailalim na premise o pangalawang premise, no? Nagmamaneho ako ng sasakyan. So, anong konklusyon? Ang sasakyan ko ay may gulong. Yan. So, medyo nakakalito na. Pero, kung ating titignan, bibigyan ng focus, madali lang naman, no? Sa pangunahing premise ulit, halimbawa, pangalawa, takot ako sa lahat ng insekto. Okay? Nakapailalim. So, anong conclusion? Natakot ka. Okay? Sige. Pangatlo, yan. Pangunahing premise, lahat ng isda ay may palikpik. So, yun yung general, no? Yun yung general na pagtingin natin, which is true, no? Parang universal truth. Lahat ng isda ay may palikpik. Totoo naman, no? Nakapailalim na premise, ang pating, o pangalawang premise, ang pating ay may palikpik. Yan. Konklusyon, ang pating ay matuturing na isda. So, kung mapapansin natin, parang pinagsama natin yung konsepto ng pangalawang premise sa unang premise. Sige. Ika-apat, no? Nakapailalim na premise. Sorry. Wala yata yung una. So, dito tayo sa huling halimbawa. Pangunahing premise, kung si Juan ay kakain lagi ng maalat, magkakasakit siya sa bato. Okay? Totoo yun, no? Kahit sinong tao, no? Pag kumain ka ng maalat ng sobra, magkakasakit ka sa bato. Pangalawang premise, hindi laging kumakain si Juan ng maalat. Konklusyon, kung magkagayon, hindi siya magkakasakit sa bato. So, nag-iba kasi gumamit siya ng salitang hindi. Nagpasubali siya. Ibig sabihin, hindi siya gumamit siya ng word na hindi para pasubalian yung unang premise, yung pangunahing premise. So, dahil hindi laging kumakain si Juan ng maalat, malamang hindi siya magkakasakit sa bato. Ayan. Sige. So, tuloy tayo. Ayan. Punta ngayon tayo sa balik tayo sa ating screen. Ayan. 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 So, yung halimbawa natin. No? So, ngayon, sa panglima, bilang bahagi pa rin ng ating halimbawa o paraan ng pangangatwiran, sanhi at bunga. Ayan. So, pagtalakay sa mga kadahilanan ng isang bagay o pangyayari at mga epekto nito. No? Ayan. Ano yung example natin? Dito. Mag-aral ka ng mabuti upang magandang kinabukasan ay makakamtan. So, ganoon, no? Siyempre, pag kung ano yung ginawa mo sa una, yun yung magiging bunga nito sa pangalawa at sa mga susunod pa. So, kung naging maganda yung ginawa mo sa una, expect mo na yung bunga nun ay maganda rin. No? Yan. Sige. So,
So tuloy ngayon tayo, mga bahagi ng tekstong argumentatibo. Mayroong mahahalagang bahagi ang tekstong argumentatibo, tulad din ng ibang formal na sulatin. Bawat bahagi dito ay magkakaugnay upang higit na maging matibay ang pangangatwiran. Ito ay kinapapalooban ng panimula, gitna o katawan at konklusyon. Ang panimula ay kinakailangang mapanghikayat. Nilalahad dito ang thesis statement kung saan binabanggit ng manunulat ang pangunahing paksang tatalakayin. Yan, so napakahalaga niyan, no? Yung thesis, no? Thesis o thesis na pangungusap na ginagamit natin yan sa mga nakaraang mga estudyante ko, sa mga nakaraang mga taon, ano, na meron pa tayong face-to-face classes, ano, ay isang bahagi ng pananaliksik yan, yung tinatawag na thesis na pangungusap. Yan, kumbaga sa panimula ng isang tekstong argumentatibo, mahalagang nakapaloob doon ang thesis na pangungusap. Yan, binabanggit ng manunulat ang pangunahing paksang tatalakayin. Ano nga ba yung main idea? So halimbawa, sige, magbigay tayo ng isang magandang halimbawa niyan. Ano bang topic natin? So sige, dahil nabanggit ko na rin kanina, community pantry, 'di ba? So yung sabi ko kanina, kumuha batay sa pangangailangan, magbigay ayon sa kakayahan, no? Na ginagawa ngayon nationwide at nakaabot na nga sa ibang mga bansa, no? Ayan, no? So sige, kung halimbawa yun yung paksa natin, paano mo ito gagawan ng isang thesis na pangungusap, no? So syempre papaliwanag mo ano ba yung gusto mong, ano ba yung paksa mo, ano ba yung gusto mong patunayan sa paksa mo, no? O halimbawa, ang gusto mong patunayan ay naging matagumpay ang paglulunsad ng mga community pantry sa ating bansa, sa Pilipinas, ano? Ayan. So parang halimbawa, pwede mo sabihin na kamakailan lang ay nailunsad ang mga community pantries sa ating bansa. Sa kalagitnaan, lumalabas na sa kalagitnaan ng pandemya na ating nararanasan ng sambayan ng Pilipino sa halos 2 taong pagkaka-lockdown, walang trabaho at napakarami nagugutom, ay naging matagumpay ang mga community pantry na inilunsad sa bawat barangay, sa bawat probinsya, na sa ngayon ay patuloy na nag-aabot ng tulong sa mga mamamayang Pilipino. Ayun. So pwedeng ganun yung panimula. So pwedeng ganun yung ating thesis na pangungusap, no? Sige, so pangalawa, gitna o katawan, inilalahad sa bahaging ito ang mga opinion o pananaw ng manunulat kaugnay sa paksang tinatalakay at inihahanay batay sa mga datos na inilalahad. Mahalagang malawak ang kaalaman ng manunulat sa paksang tinatalakay. So kung kayo ay gagawa ng tekstong argumentatibo, so kinakailangan ay syempre malawak yung inyong kaalaman, malawak yung inyong background knowledge patungkol sa tinatalakay ninyo, no? So mahalagang magbasa muna, parang ganun. Sige, at syempre konklusyon, inilalatag ng sumulat ang kanyang kabuuang pananaw ukol sa pinag-uusapang paksa. Kinakailangan maging matibay ang konklusyong binuo ng manunulat na nakabatay sa mga nabanggit na datos at katawan ng teksto. Yan. So sabi niya, inilalatag ang kabuuang pananaw sa pinag-uusapang paksa, no? Ano pa? Maging matibay ang konklusyon na binuo. So sabihin, kailangan meron kang stand kung ano yung conclusion mo. May stand ka kung ano yung naging generalization mo sa hulihang bahagi ng iyong tekstong argumentatibo. Ayan, sige. So tuloy tayo. Ayan, so yun yung ating mga bahagi, panimula, gitna, at conclusion. Kaibahan ng tekstong persuasive sa tekstong argumentatibo. So tignan natin saglit lang kung ano ba yung ano ba yung difference, no? Ano ba yung kaibahan nito, no? So syempre, ayan, tekstong persuasive nakabatay sa opinion, tekstong argumentatibo nakabatay sa totoong ebidensya. Kaya nga sabi natin magkaiba yun. Yung halimbawa, yung pagtatalumpati, isang halimbawa ng tekstong persuasive, no? Hindi ka pwedeng halimbawa nagkatalumpati ka tapos nakikipag-argumento ka, no? Na yung tipong talagang galit na galit ka, no? Kasi magkaiba ang persuasive sa argumentatibo.
Sa persuasive, yan, more on emotion, subjective, no? Sa argumentatibo, more on evidence. So ano pa, tekstong persuasive, walang pagsasaalang-alang sa kasalungat na pananaw. So dito, sa argumentatibo, may pagsasaalang-alang sa kasalungat na pananaw. Yan, sa tekstong persuasive, nanghihikayat sa pamamagitan ng apela sa emosyon, nakabatay ang kredibilidad sa karakter ng nagsasalita at hindi sa pakinabang o merito ng ebidensya at katwiran. Yan, ang panghihikayat ay nakabatay sa katwiran at mga patunay na inilatag. So dito sa argumentatibo, meron siyang basis. So halimbawa, kung makikipag-argument ka, minsan ginagamit mo yung mga mga valid, acceptable institutions na nagbibigay ng mga survey. Halimbawa, Pulse Asia, mga ganyan. O kaya, yun ba yung Social Weather Station, SWS survey. Yung mga survey kasi tayo na credible talaga. So, pwede mong gamitin yon bilang datos pag ikaw ay nakikipag-argumento batay sa napili nyong pag-usapan o pagtalunan. No? Ayan, sa tekstong persuasive, nakabatay sa emosyon. Ayan. At syempre, sa argumentatibo, nakabatay sa lohika. Ayan. So, yung ating kabuang, yun ang ating kabuang diskusyon sa tekstong argumentatibo. Ayan. So, syempre, ito yung inyong sinagutan sa actual, no? Sa inyong module, no? So, pagyamanin, gawain 1, yan, gumawa kayo ng journal. So, yung iba, chine-check ko pa rin hanggang ngayon, yung mga gawa ninyo. Yan, tutuwa naman ako na lahat naman ay nakatugon, no? Ito, gusto kong tingnan to, no? So, gawain to, paano nyo to ginawa? So, ibigay ang inyong pananaw hinggil sa mga isyong nakatala sa mga kahong makikita sa kaliwang bahagi sa ibaba. Isulat ang inyong posisyon sa loob ng mga blankong kahong nasa tapat nito. Issue position. Kabataan sa makabagong panahon. Parusang kamatayan o death penalty. So ano yung posisyon niyo? Ibig sabihin, ano yung stand ninyo? Siyempre, yung stand niyo dapat ay mayroong valid basis, no? Hindi yung halimbawa, issue, maagang pagbubuntis. Kasi galit ako. Siyempre, hindi, no? So, kailangan, pwede naman, galit ka, pero kailangan merong valid na or informative argument, no? Or informative facts, no? Bakit ganun yung posisyon mo? Parang ganun. So, issue, maagang pagbubuntis ng mga kabataang Pilipino. Okay, so dito siguro pwede ang posisyon kung sa mga naging sagot ninyo, no, sa klase ko. Maagang pagbubuntis ng mga kabataang Pilipino. So dito pwedeng ang posisyon ninyo ay syempre hindi ka sumasang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon sa maagang pagbubuntis ng mga kapwa ko kabataang Pilipino. Bagkus o dahil, no? Okay. So, hindi ka sang-ayon, no? O kaya naman ay pwedeng sumasang-ayon ka. Sumasang-ayon ka na marami nang nabubuntis na kabataang Pilipino sapagkat ano yung reason, 'di ba? So, pwedeng siguro kawalan ng pagpapahalaga sa edukasyon o kaya mababang kalidad ng edukasyon. Okay? So, siguro kung sa mababang kalidad ng edukasyon, naka-base yan sa location, no? Siyempre, accessible naman ang education sa mga syudad, no? O hindi nga lang kagaya ng mga nasa rural areas, nasa mga bundok, nasa mga, di ba, madalayong liblib ng Pilipinas, no? Ng mga probinsya ng Pilipinas. So, yung iba, siyempre, no choice, hindi sila nakakapag-aral, nakakapasok sa school dahil sobrang layo ng paaralan at wala namang sapat na programa ang lokal na pamahalaan para sila ay tulungan makapag-aral. Ang ending, nag-aasawa na lang sila, no? So yan, so kabataan sa makabagong panahon. So magandang idugtong diyan. Kabataan pa rin ba? Ang mga kabataan pa rin ba ay pag-asa ng bayan, no? 'Di ba? So, tas pwede ka nang ano yung posisyon mo doon, ano yung tingin mo doon? O parusang kamatayan ng death penalty, ikaw ba isang ayon? O hindi ka ba sumasang-ayon? O, ayan, no? So, yan yung maaaring sagot dyan. Ayan, so, sa gawain 3, ayan, bigay yung pananaw sa pamamagitan ng pagguhit ng iyong posisyon.
sa tanong na sumasang-ayon ka ba sa pagpapasara ng ABS-CBN. So hindi ko alam kung sumasang-ayon kayo. Depende naman yan sa pananaw ng iba, no? Ako sa pananaw ko ay syempre hindi. Bakit? Kasi isa sa mga mahusay na tagapagbalita para sa akin ay ABS-CBN News. Tsaka mas malawak ang kanilang saklaw, no? Kahit sa ang probinsya ka ng bansa natin ay napapanood ang ABS-CBN. Yan. At hindi lang naman chismis syempre yung kanilang pagbabalita. Informative din at factual din yung kanilang pagbabalita. Yan. Sige, so sa gawain 4, ayan. Nakasulat ba kayo? Taglay ang mga bahagi ng tekstong argumentatibo, simula, gitna o katawan. O, ito check ko yan, ha? Sige. So, karagdagang gawain. Ayan, basahin. Ito, nabasa nyo ba to? So, ang Pro Leaf Shampoo, ano to? Tints of Nature. Yan. So ano bang halimbawang text yan? Sige. Ito ay nagpapalakas sa iyong buhok sa loob lamang o mga benepisyo. Ito ay nagpapalakas sa iyong buhok sa loob lamang ng isang araw, mawawala mga balakubak sa buhok ninyo at magkakaroon ito ng malakas na proteksyon mula rito. Ito rin ay hindi nakakairita sa iyong mga mata. Mananatili rin ang mahalimuyak na amoy ng iyong buhok hanggang 24 oras. Ito ay gawa sa mga natural na mga kagamitan kaya hindi ito nakasisira sa ating kalikasan. Ang lahat ng mga benepisyong ito ay makukuha ninyo sa mababang presyo lamang. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Bili na, di ba? Ayan, so ano bang sagot nyo dyan? Anong sagot nyo rito? Sige, pwede nyo i-type. Sige, anong sagot nyo rito? Sige, pwede nyo i-type sa comment section. Okay lang naman dahil naipasa nyo na to, di ba? Sige, anong sagot nyo rito? Ang tanong niya, so binanggit ko na yung teksto. Ito ba ay persuasive o argumentatibo? Sige nga. Meron man sasagot? Type nyo lang sa comment section. Ito, yung tekstong to, ang Pro Leaf Shampoo. Tints of Nature. Sige nga, Sheena, Angela, Divine, Mark, Jay Manalo. Si Jay Manalo, estudyante ko artista yun, di ba? Sino ba? Jaymar, Dana, John Philip, Trixie, ano sagot? Sino pa bang mga nanonood talaga dyan? Eleanor, Sean, Angel, John Wesley, Katrina, Yesha, Iverson, Kimberly. Anong sagot? Laking sagot. Hello, walang sagot. Anong sagot? Ayan. Syempre naman, very good Sean. Ayan. Sige, papadala ko na lang yung isang box ng Cloud9 sa'yo, Sean, ha? Papadala ko na lang sa nanay mo. Wala na. Ang unang sumagot ay si Sean. So, tama ang sagot. Syempre, tekstong persuasive. So, ang unang nakakuha ng tamang sagot ay si Sean. Sinundan ni Yesha. So, kung Cloud9 sa'yo, Sean, kay Yesha, boy bawang. Sige. Try natin nung kapag bigay ng sulian ng module. Sige. Padala ko yung Cloud9 sa'yo. So tama, no? Obvious naman yung sagot Ang sagot ay persuasive kasi nanghihikayat siya na anong gagamitin? Gamitin yung shampoo, syempre. No? Okay, sige. So tuloy tayo. Ayan. Sa ating sunod na ayan. Sige, ano ba ta? Ayan, pasukin naman natin ang tekstong procedural. Okay? Sige. Kung gusto nyong magdala ng tubig sa tabi ninyo, uminom muna, pwede naman. Kasi baka uhaw na kayo, no? Ayan. Ayusin ko lang tong format natin, baka hindi makita Yan, okay.
Nakikita pa ba? Okay lang. Sige nga, mag-like sign nga. Mag-comment nga ng like sign kung nakikita. Nakikita pa yung caption. Nakikita yung caption, malinaw. Okay, let's start. Pwede na. Sige, so 12 na lang ang nakikinig. Ayan, thank you John Wesley. So nakikita naman daw, sabi ni John. Si Yesha. Ayan si Yesha naghaha. Sige, papadala ko talaga yung boy bawang sa'yo. Ayan, sabi ni Sean, nakikita po sir. Thank you so much. Nanonood pa rin kayo. Sige Sean, papadala ko sa'yo yung box ng Cloud9 sa nanay mo sa susunod na linggo. Okay, sige, so tuloy tayo. Ayan. Hinanap ko pa yung text Ayan. Okay, so tekstong procedural. Ano nga ba ang tekstong procedural, So ang tekstong procedural ay naglalahad ng serye o mga hakbang sa pagbuo ng isang gawain upang matamo ang mga inaasahan. Ayan. May pagkakataon sa ating buhay na nais nating matutunan kung paano gagawin ng isang bagay. Halimbawa, ang wastong pagluluto ng adobong manok. Tatapwat may mga iba't ibang babasahin na maaari nating mapagkukunan ng impormasyon. Ang mahalaga ay nauunawaan ang tekstong binasa, lalo na ang mga salitang ginamit sa teksto. Ayan. Sige. Commercial muna. Yes, siya. Sige. Wait mo talaga yung baybawang mo, ha? Sige. Okay. So, balik tayo. Procedural, Ayan. Sabi niya teksto. Sabi niya, naghahanap tayo ng mga binabasa natin para sundan natin, para gawin yung isang bagay na yon in real life situation sa ating mga sarili, sa bahay, magluluto, or halimbawa may gusto kang buuin na Lego, halimbawa na hindi mo mabuo-buo, o kaya yung Rubik's cube, diba? So yan, may mga procedure paano ba makukuha yung tamang yung masosolve yung puzzle, parang gano'n, yun nga lang sa actual, kasi ngayon hindi na masyadong nagbabasa yung tao. Yun yung malungkot, yun yung nakakalungkot, kasi pag may gusto kang tignan o sundan, diba, saan pumupunta? Madalas, syempre ngayon, YouTube na, o halimbawa yung nanay gusto magluto ng estopado. Ayan, diba, kakaiba yung pangalan ng ulam, estopado, mechado. Ayan, syempre, bago sa ating pandinig, ngayon gusto mong gawin na iluto para ihain sa iyong pamilya. Ginagawa ng ibang nanay na techie, diba, nag-ano na sila, nag-YouTube na sila. Hindi na binabasa, hindi katulad dati na meron tayong mga comics tuloy. Meron tayong mga cooking book ba yun? Cooking books, di ba? Na talagang meron pa tayo minsan sa bookshelf natin sa bahay ng mga cooking books, di ba? Dati yun, Pero ngayon, napaka-techy na kasi. Yun nga, video na, Pero gayon pa man, andun pa rin yung tekstong procedural, kasi syempre bago naman gawin yun ng isang nagpapa-video, may script pa rin siyang gagawin. Magsusulat pa rin siya ng script. Isusulat niya pa rin kung ano yung mga ingredients na kailangan. So meron pa rin text, meron pa rin involvement ng teksto, ay nagkasaad din ito ng impormasyon o mga direksyon upang ligtas, mabilis, matagumpay at maayos na maisakatuparan ang mga gawain. Ayan. So, ang mga gamit ng tekstong procedural, So, ano ba yung mga gamit nito? Una, pagpapaliwanag kung paano gumagana o papaganahin ng isang kasangkapan batay sa manual na ipinakita. Pangalawa, pagsasabi ng hakbang kung paano gagawin ng isang bagay o gawain. Katlo, paglarawan kung paano na makakamit ang ninanais na kalagayan sa buhay. Ayan. So, tunay nga ba na yan ang gamit ng tekstong procedural? So, sabi niya, kung paano gumagana o papaganahin ng isang kasangkapan. Meron ngayon, di ba, yung mga unboxing? Uso yan, di ba? Kunyari, yung nakaraan, nakapanood ako ng GoPro Hero 8 Plus yata yun. Yung latest, na GoPro Hero.
So, na-unbox niya, tapos tinuturo na niya rin kung paano ginagamit kung ano yung mga functions, ganun, kung paano gamitin, etc. Diba? Pangalawa, pagsasabi ng hakbang kung paano gagawin ng isang bagay o gawain. Ayan, so dito naman, siguro pagkukumpuni ng mga makina, halimbawa sa sasakyan, sa motor, di ba? So, sinasabi yung mga hakbang kung paano ang gagawin sa isang bagay. At pangatlo, paglalarawan kung paano makakamit ang ninanais na kalagayan sa buhay. So, halimbawa, yung mga testimonies, no, ng mga dati silang galing sa hirap, tapos, ano yung mga ginawa nilang paraan para sila ngayon ay para sila ay yumaman, no? So, ano gagawin ng isang tao para kagaya nila, ang mga taong ito na nakikinig sa kanila ay yayaman din o magiging milyonaryo, no? So, halimbawa, yung mga kwento na dati ay basurero, for example. Pero ngayon, ano na sila, 'di ba? Milyonaryo na. Kumbaga dati, ang minamaneho ay kariton, ngayon Ferrari na. So, yun yung mga halimbawa niya. Paglalarawan kung paano makakamit ang ninanais sa nakalagayan sa buhay. Ayan, so ano ba yung halimbawa ng mga sulatin o akdang gumagamit ng tekstong procedural? So, ano-ano yung mga yan? So, syempre, ayan, manual sa paggamit ng kasangkapan o mekanismo. Ayan. Manual sa paggamit ng kasangkapan. Halimbawa, pag bumili kayo ng yan, yung mga appliances, 'di ba? Minsan nga lang nakakatawa kasi nakabili ako ng appliances na isang appliance pala. Basta hindi ko nasasabihin kung anong tindahan 'yun, pero isang Chinese outlet o isang Chinese store, parang ganoon. Tapos, syempre kapag Chinese, 'di ba? Hindi naman sila ganun kahusay talaga sa pagsulat sa English. Iba-iba, no? Yung binili ko parang blender yata 'yun, pero yung manual na nakasulat ay kung paano gamitin yung sewing machine. So, nakakalito syempre. Nakalagay doon may karayom. Nagulat ako, syempre yung blender na binili mo wala namang karayom. Tapos bigla-bigla may karayom na nakasulat doon sa manual, no? Pero syempre problematic doon yung language barrier kasi nga yung mga Chinese hindi naman sila ganun kahusay sa paggamit ng English, no? Kaya nag-reflect yun sa manual na ginagamit natin o nakapaloob sa mga kagamitan na nagbabago kapag sila ay nagtitinda. Ano pa? Recipe, no? Yan. Agabay sa paggawa ng mga proyekto. So, yung mga steps, 'di ba? Na pwede nating sundan, no? Para sa paggawa ng isang project, no? Yan, mga eksperimentong scientifico. So, may mga yan, may mga procedures yan, no? Mechanics ng laro, no? Yan, syempre bago mo laruin yung isang laro, 'di ba? May mga kinakailangan sundan na step kung paano ba yung gawin. Halimbawa, sa ngayon kasi hindi na rin masyado nabibigyang halaga yung mga Filipino street games, tama ba? Sino ba sa inyo naglalaro ng mga Filipino street games? Ha? Sino pa ba sa inyo ang naglalaro ng Filipino street games na wala na yata, no? Pero dati napakarami niyan. Actually hanggang ngayon naman meron tayong mga Filipino games, street games, no? Yung mga halimbawa Shato. O alam niyo pa ba yung Shato? May nakapaglaro ba nun sa inyo? Oh, di ba? May mga mechanics 'yon bago laruin 'yon. Ano pa? Dampa, alam niyo yung dampa? Hindi niyo na rin siguro alam or baka alam niyo pero isang klase ng pagdadampa lang alam niyo, pero maraming ibang klase 'yon. Luksong baka, luksong tinik, 'di ba? May mga mechanics 'yan, ano? Tumbang preso, yan yung mga laro na may mga specific mechanics, no? At syempre mga alituntunin sa kalsada. Yan yung ating mga street signs, syempre. So, yung mga no U-turn, alam nyo na yan, no? Bawal tumawid, ganyan. Pero may mga Pilipino kasi, halimbawa sa Manila, nung nag-aaral ako nung college, ano, nakalagay na, nilagay ng MMDA, bawal tumawid. Bawal tumawid, nakamamatay. Diba? Sa Commonwealth, no? Kasi yung Commonwealth, ano yun eh, siyam na linya yun. Yung one way niya na linya, siyam yun. So, 18 lanes pala. Yun, no? Ang kulit pa rin ng mga tao, tumatawid pa rin. Nakalagay na, bawal tumawid, nakamamatay, diba?
So, yun yung sign, yun yung procedure, yun yung wag gagawin, diba? Pero tumatawid pa rin. So, pinalitan. Ginawa ng MMDA, pinalitan niya. Bawal tumawid. Bawal tumawid, may namatay na dito. Yun. So, pinalitan niya ng ganun, ng sign. At least, kahit paano, natakot na silang tumawid sa ganung klaseng lapad ng highway. Ano? Ayan. Sige, so tuloy tayo. May tanong ba? Kung may tanong kayo, class, ano? Meron tayong siyam na viewers. Ayan, pwede nyo lang i-type sa comment section natin para pwede ko masagot ng live sa inyo. Ayan, sige, so tuloy tayo. Iba't ibang uri ng tekstong procedural. So meron tayong ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So meron tayong 5. Siyempre una, paraan ng pagluluto. So kahulugan, nagbibigay ng panuto sa mga mambabasa kung paano magluto. Sa paraan ng pagluluto, kailangan ay malinaw ang pagkakagawa ng mga pangungusap at maaaring ito ay magpakita rin ng mga larawan. Yan. Pangatlo, description, no? Kahulugan yung kahulugan, no? Paraan ng pagluluto. Description, recipe ng adobong manok. So halimbawa, gisa ang bawang hanggang sa magkulay kape at saka ihalo ang manok. Okay? So, makikita nyo yan ganyan. Yung mga step na yan, pag bumili kayo ng toyo at saka suka, lalo na yung tetra pack, di ba? Yung parang sesto pack. Sa likod nun lagi, di ba, may direction. Paano ba gawin o paano iluto ang adobong manok, no? May instruction. Sige, so mukhang may enjoy ko to, no? Baka bibigyan ko kayo ng isang halimbawa ng isa sa mga dagdag na gawain niyo siguro, ipapaloob ko na lang sa group chat, ay bibidyohan niyo yung sarili niyo at magbibigay kayo ng isang halimbawa ng procedure, no? Siyempre magkasalita kayo, so pwedeng nagluluto kayo o kaya ituturo nyo kung paano yung pag-assemble ng Rubik's Cube kung marunong kayo, pero naka-video yun at isasend nyo sa akin yun. So ibibigay ko na lang ang mechanics niyan sa susunod na araw, ano? Yan. Sige, abangan nyo yan. Isa yan sa mga performance tasks nyo sa klase ko. Yan. So pangalawa, panuto. Nagsisilbing gabay sa mga mambabasa kung paano isagawa o likhain ng isang bagay, no? Pagsagot sa isang lagumang pagsusulit, no? Halimbawa, bilugan ng titik ng tamang sagot. Yan. So ito yung sa panuto, no? Minsan kahit dati sa face-to-face class, nalulungkot ako kasi may mga bata na nakalagay na nga bilugan ng tamang sagot o bilugan ng titik ng tamang sagot. Tapos tatanungin ka, sir, yung number, no? O kaya naman nagbigay ka ng instruction, o class, maglabas ng 1/4, no? Kasi magtatanong, sir, 1/2, no? Ayan, yun yung mga nakakamiss sa panahong may face-to-face class tayo, ano? Alam naman natin yung panuto madalas, pero gusto pa natin ng assurance kung tama nga ba yung sinabi ng teacher, no? So yan, yun yung panuto o direction, no? Sige, panuntunan sa mga laro. Nagbibigay sa mga manlalaro ng gabay na dapat nilang sundin. Yan, panuntunan sa paglalaro ng sepak takraw. Yan, sepak takraw, yung parang yung bola, alam niyo naman yun, 'di ba? Yung parang syempre ang concept niya parang sipa, pero iba nga lang yung material, yung bilog yun na something. Hindi ko sure kung ano 'yun. Yan, sabi niya bawal hawakan ng bola, paa, ulo, balikat, dibdib, tuhod, hita at binti lamang ang maaaring gamitin. Yan. Ayan, sige. So, doon sa gagawin yung performance task sa akin, pwede rin kayong magturo ng isang Filipino street game, no? Pero kailangan mahusay nyo itong maide-demo. Gagawin nyo lang, magpapabideo kayo sa nanay nyo o kaya sa kapatid ninyo o sino mga available sa bahay, ano. Tapos sa video na yon, papakita nyo kung paano laruin ang shato, halimbawa, o kaya paano laruin ang tumbang preso. Yun ay isang halimbawa ng panuntunan sa mga laro. So pwede nyo gawin yun, no? O kaya magaling kayo sa sipa, pwede nyo gawin yun. Ayan. Sige, so meron tayong isang bisita, si Sir Mark Joseph Pineda. Ayan, sige, shout out naman kay Sir, no? Kay Sir Mark, si Sir Mark, yes. Kamusta na, Sir Mark? Ayan. Ayan, sige. So tuloy tayo sa ika-4 na uri, ano? Mga eksperimento.
Ayan. Sa mga eksperimento, tumutuklas tayo ng mga bagay na hindi pa natin alam. Karaniwang nagkasagawa ng eksperimento, sa sensya kaya naman, kailangan maisulat ito sa madaling naiintindihang lengguwahe para matiyak ang kaligtasan ng magsasagawa ng gawain. Yan. So, karaniwang ginagawa sa agham na asignatura, paggawa ng egg lamp. Ayan. So, hindi ko to alam, yung paggawa ng egg lamp. Pero alam ko saan ba? Eksperimento, no? Marami tayong mga halimbawa na eksperimento eh. Halimbawa yung pag-assemble ng mini solar system, 'di ba? Gagamit ka ng flashlight, ng bola, malaki, maliit, etc., 'di ba? So, yun yung halimbawa ng mga eksperimento sa grade school, no? Sa high school naman iba na 'yan, no? Lalo na sa mga science high school. Halimbawa kami, yung high school ako, sumali kami sa isang contest na lumabang kami ng regional, no? Regional level yung washing machine, no? Nakaimbento kami ng washing machine na hindi na kailangan ng kuryente. At ginagamit yung konsepto ng hangin, yung pressure, air pressure para pigain yung damit at para ito ay malabahan, no? So, isang halimbawa ng eksperimento yun. Sige, so tuloy tayo. Ayan. So, panglima, syempre, pagbibigay ng direksyon. So, mahalaga magbigay tayo ng malinaw na direksyon para makarating sa nais na destinasyong tatahakin. Yan. So, pagbibigay ng direksyon. Pagtuturo ng direksyon sa isang lugar. Halimbawa, ang bahay nila ay malapit lamang sa palengke. O ito, pwede nyo rin gawin pala ito bilang bahagi ng performance task ko rin, no, sa inyo. Para madali lang. O halimbawa, kung makakapunta kayo kung allowed na kayo lumabas, halimbawa, nagawi kayo sa may bandang palengke, magpa-video kayo sa kaibigan ninyo, tapos binibigay niyo yung direksyon papuntang palengke ng dinalupihan. O kaya binibigay niyo yung direksyon papuntang Jollibee, no? Yung mga sikat na lugar lang, ha. So, kailangan mga sikat na lugar lang. Wag yung bahay ni Manong Berto. Hindi ko naman kilala si Manong Berto. So kailangan mga sikat na lugar lang. Paano pumunta ng McDo? Paano pumunta ng plaza, no? So, yun yung mga kailangan nating ayun yung mga gagawa natin ng performance task. Okay, malinaw yan, ha. Magbibigay ako ng karagdagang panuto o instruction patungkol dyan. Isasaad ko na lang sa ating group chat, no? Ayan, congratulations sa siyam nating nanonood, ano. So, yan, sana naman kung may time yung mga estudyante ko, no, UMS A and STEM A, manood kayo ngayon, no? So, yan, ito yung halimbawa niya, paggawa ng Bicol Express. So, yan yung mga sangkap ingredients, diba? So, nilagay niya na. So, ganito yung gagawin niyo, no? Pero hindi kayo magsusulat. Gagawin nyo, i-act nyo ito sa isang o sa pamamaraang kayo ay naka-video. Sasabihin nyo rin kung ano yung sangkap. Kung halimbawa magluluto kayo para hindi kayo masyadong gumastos at parang pwede nyo na rin ulam yun. Halimbawa, pwede nyo gawin yung video ng alas 11 ng umaga para diretso na kayong kakain, no? Pasimplihin nyo lang yung ulam. Pwedeng adobo, simple lang naman yung mga sangkap niyan, no? Hindi naman komplikado ang sangkap niyan. Wag na kayong magluto ng talagang mga bonggang pagkain, mga carbonara with side dish, mga ganyan-ganyan, no? Medyo na yun, komplikado na yun. So, simple lang. Okay? Sige, tuloy tayo. Ayan. Ayan. Sige, so yun yung gagawin natin, ano. Ayan. Ito yung ginawa ninyo nung karaan, pagyamanin. So, nakagawa naman ng lahat nito. Nakagawa naman. Nakagawa naman ang lahat nito. So, sana nakagawa, no? Sige. Ayan. Diyan sa bahaging yan, sumulat ng dalawang halimbawa ng paksa sa bawat uri ng tekstong procedural na nasa ibaba. So, dalawang halimbawa lang, paraan ng pagluluto. So, halimbawa. Ayan. So, yung tinalakay ko kanina sa taas, yun yung dapat yung halimbawa nyong sagot, no? So, paraan ng pagluluto.
panuto. Yan, sa directions, pwede kayo maglagay. Maraming salamat sa mga sumasagot, ano. Thank you, Sean, Yesha, and Katrina. Yan, pag nagtanong naman ako, sumagot naman kayo. Para halimbawa, talagang nasa totoong classroom tayo. Okay? Ayan. So, gawain 2. Ito yung ginawa nyo rin to. Suriin ang halimbawa ng tekstong procedural na mga hakbang upang makapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos masuri, isaayos ang mga bahagi nito ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Isulat ang bilang, sapat lang. Yan. So, nagawa nyo na rin yan. So, ayun yung, ano yung unang gagawin? No? Okay? Hakbang upang makapagtapos ng pag-aaral. So, ano yung pagkakasunod-sunod? Siyempre, 1, 2, 3, 5 lang yan. Okay? O, kayang-kaya nyo yan. Sige. Yan. So, dito naman, isagawa, bumuo ng isang tekstong procedural tungkol sa mga hakbang sa pagsasagawa ng gawain naka-atas sa strand mo. So, kayo, ano bang strand nyo? Yung, syempre, ito, panuto sa pagkuha ng birth certificate o sertipiko ng kapanganakan. O, i-check ko yan, ha, sa mga pinasa ninyo. Sa SMAW, hakbang sa paggawa ng window grills. Sa STEM, hakbang sa na dapat sundin kung may earthquake. No? O, ayan, sige. Ayan, so may nakita akong tanong, si Sean. Ayan. So, Sean, ang tanong niya ay, need po ba na magluto talaga ng Bicol Express? Hindi. Hindi mo, ano bang tanong mo? Yung gagawin yung performance test, ano? Sige, balikan nga natin. Dito kasi, sa Bicol Express, halimbawa lang yan, no? Pero yung sinasabi kong performance test na gagawin nyo, yan, very good chance sa magandang tanong, ay kahit anong pagkain ang lulutuin nyo. Bibidyohan nyo yung sarili nyo or magpapavideo kayo sa kapatid nyo, magulang nyo, kung sino mga available sa bahay. Pero hindi kailangan Bicol Express kasi medyo maselan yata o napakaraming sangkap niyan. So, dun lang kayo sa medyo cheap lang. Adobo, pwede yan. Pero wag naman lahat adobo, baka, 'di ba? Baka lahat kayo sa isang particular na araw dahil ginawa niyo 'yun. Sa araw na 'yun, lahat kayo, 'di ba? Adobo yung ulam niyo, 'di ba? Wag din naman prito kasi alam natin yung prito, 'di ba? Parang ang simple lang. Nari pritong tuyo, 'di ba? Hindi ka naman. Okay, yan. Thank you, Sean. Thank you rin, Sean, sa tanong, ano. So, yun yung gagawin nyo. Kahit anong putahe na simple lang, ha. Hindi ko kayo pinagluluto ng lechong baboy o kaya hindi ko kayo pinapag ng mga magagara o yung magagastos na ulam, ha. O, sabi ni Eshara, ano to? Pritong itlog. So, pritong itlog. Siyempre, typical na yan. Iba naman, wag naman, pwede rin yung halimbawa, alam nyo ba yung mga tortang talong, ayan, pwede yan, no? Yung tortang talong, medyo, kahit paano, di ba, ihawin mo yung talong, di ba, lalagyan mo paminta, tapos, di ba, yan, pwede yun. Pero yung magpiprito ko lang, directly na pritong itlog lang, syempre, kumbaga damihan nyo naman yung hakbang. Damihan nyo naman yung hakbang doon sa inyong lulutuing ulam. Pwede rin, yun, lulutuing ulam, pwede yun. Okay? Ayan, so sige, yes, Sir Mark, ayan, kamusta Sir Mark? Shout out, Sir Mark Louis Diwa, ayan. Shout out. Sige, mas idol po kita, Sir Mark. Ayan. Sige, ayan, joke lang daw, sabi ni Eshara. Siyempre naman, joke lang. Pero, yun nga. Basta ganun, hindi ko kayo nare-require na magluto kayo ng komplikadong ulam. Basta kailangan nakafocus sa inyo, nakikita ko kayo sa camera, malinaw yung diction, malinaw yung script nyo. Siyempre, una, babati kayo, di ba, yun yung flow. Tapos, sangkap, sabihin nyo yung mga sangkap, no? Tapos, yun, gawin nyo na yung proseso, yung procedure. Ayan, so sikat, ayan, ang pasahan ng video natin. Sige, check natin yung calendar. Sige, ano na lang to, next week, no? Pag may mahaba-haba naman yung ano nyo, next week Friday, siguro kaya na. Pwede na siguro. Hindi na pala kasi sobrang haba naman.
Sige, ano na lang. Kasi kailangan ko lang mag-compute ng ilang grade ninyo. Okay, Monday na lang next week, no? Yan, si Katrina tinatanong kung kailan yung pasahan. Sige, so Monday, gawin nating Monday next week. So yan ay May 10 pala. Tama ba? May 10 ang ating magiging petsa ng pagpapasa. Okay, so thank you Kat sa tanong. Ayan. Sige, so tuloy na tayo sa ating sunod na topic, no? Ayan, kung may tanong pa ha, so ayan, sa gabay na tanong ay sa karagdagang gawain. So nagawa niyo naman ito. Sumulat na isang tekstong procedural saan yung dinumero ukol sa gabay kung paano ayusin ang privacy setting ng Facebook. So yan, nagawa niyo naman yan. Yung iba na check ko na, so check ko pa yung iba. Okay? Sige, so tuloy naman tayo ngayon class sa type ko lang yung schedule natin ha. Ayan, sige. Ayan, pasok ngayon tayo sa naratibo. Tekstong naratibo. Ayan. Diba yun? Nasaan na ba ako nawala? Ayan. Okay, so tuloy na tayo sa ating tekstong naratibo. So nakakasunod pa ba ang ating 8 estudyante na nakasubaybay sa mga oras na ito? Ayan, so sana nakakasunod. Sana madagdagan naman yan, ano? Sayang yung time natin sa discussion for today. Sige, so try nating lakihan to. Nakikita. Yan. Yan, so nakikita naman, pa-comment naman class kung nakikita yung caption natin para malinaw. Ayan, okay na. So sabayan nyo ulit ako class, ilabas nyo na yung inyong lagumang pagsusulit pa rin at punta na tayo sa tekstong naratibo. Ayan. Sige, tuloy tayo. So again, yun pa rin yung ating layunin, ano, sa oras na ito, sa topic na ito. Natutukoy ang kahulugan at mahalagang salitang ginamit sa tekstong naratibo na ibabahagi ang katangian at kalikasan ng tekstong naratibo. Pangatlo, nakasusulat na ilang halimbawa ng tekstong naratibo. Yan, magre-reflect yan sa inyong mga gawain at naiugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa binasang tekstong naratibo sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. At panglima, nakakakuha ng angkop na datos upang mapaunlad ang sariling tekstong isinulat. Ayan. Sige, so tuloy tayo. Ayan. So ano nga ba ang kahulugan ng tekstong naratibo? So tingnan natin, pag sinabi kasi nating naratibo, syempre sa Ingles ay narrative, no? Kwento ito. Pag sinabi nating naratibo, tandaan nyo ha, pag sinabi nating naratibo, ito ay kwento. At pag sinabi nating kwento, ito ay may daloy. Ito ay may flow, no? Ito ay may daloy, may flow. At syempre, pag sinabi nating may daloy, may simula yan, may gitna, at syempre may kawakasan o may dulo, no? Walang naratibo na hindi naging kwento. At syempre, iba't iba ang klase ng naratibo na mayroon tayo, no? So syempre meron tayong written narratives, no? Mga pasulat na naratibo, at meron ding mga pasalita na naratibo. So pag sinabi nating pasalita na naratibo, ito yung mga halimbawa ng mga bahagi ng ating kultura, no, na mga indigenous people, mga kapwa nating mga katutubong Pilipino noon. Yung halimbawa yung pag-chant nila, 'di ba? Yung mga oral narratives, oral communications nila, 'di ba? Dati
nagchachant sila, no? Yung mga tribo, kapag meron silang kapistahan, sila ay parang nakapabilog sa gitna, ay may bonfire, at may isang babaylan na tagapagsalita sa kanilang tribo at kinakwento kung ano yung kanilang karanasan sa partikular na araw na yon, no? Kung paano sila umani ng kanilang mga kakainin sa araw na yon, kung paano nila nilabanan yung isang grupo ng mga tribo, at kung paano sila nagwagi, no? So sa pamamagitan ng mga oral na naratibo na ginagawa ng ating mga kapwa o katutubong Pilipino noon, ay nagpatuloy ang kultura. Kaya pag sinabi nating naratibo, tekstong naratibo, napakahalagang tignan yung kultura ng pagkukwento ng mga Pilipino mula noon hanggang ngayon. Sige. So, ang tekstong naratibo ay pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan. Nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan na may maayos na pagkakasunod-sunod mula sa simula hanggang katapusan. No? Diba? Buti pa yung naratibo, no? May simula at may katapusan. Yun nga, pag sinabi nating naratibo, meron siyang technically meron siyang daloy, merong flow, no. Yan, yun nga lang magkakaiba yan. Depende sa estilo ng pagsusulat ng isang author, no. Minsan nakakapanood tayo sa TV, 'di ba, yung halimbawa yung yung umpisa ng isang pelikula, parang akala mo nasa kalagitnaan na, tumatakbo na agad yung bida sa gitna ng gubat at may humahabol sa kanya. May mga killers na humahabol sa kanya, for example, no. Yun yung umpisa agad, 'di ba? No? Pero naratibo 'yun, pelikula nga kasi lahat ng pelikula ay naratibo 'yan. May kwento 'yan, may naratibo 'yan, no. So naging naging kakaiba lang ang estilo niya. Nag-umpisa siya sa gitna. Pero habang pinapakita niya yung gitna, sumasabay ito sa unahang bahagi ng kwento, no. Sige, isang magandang halimbawa niyan, kung napanood niyo na yung Bird Box, 'di ba? Kalimutan ko na sino ba yung bida ron. Ayan, yung Bird Box, diba, parang tinatalakay niya na parang tapos na yung pangyayari, eh. Nangyari na yung parang pag may tumitig sila sa ere, 'di ba? Tapos magiging zombie ata sila, or parang magkapakamatay sila, parang ganoon yung dating. Or parang magiging killer ata sila. No. So, yun yung umpisa, 'di ba? Yun yung pinapakita niya, parang tapos na yung phenomena. Pero nag-uumpisa pa lang. Paano ba nangyaring ganoon? Paanong nagkaroon ng ganong crisis, nagkaroon ng ganong klaseng misteryo sa lugar nila, 'di ba? At paano naging magulo yung mundo noon, yung time na yun, parang ganoon. Ayan, sige. So, tingnan natin ano ba yung mga layunin ng tekstong naratibo. So, una, magsalaysay ng dugtong-dugtong at magkakaudin na pangyayari. Pangalawa, makapagsalaysay ng mga pangyayaring nakalilibang o nakapagbibigay aliw at saya, no? Ikatlo, nakapagtuturo o makapagturo ng kabutihang asal at mahahalagang aral, no? So, yan ang layunin niyan, no? Siyempre, magsalaysay ng dugtong-dugtong at magkakaugnay na pangyayari. So, technically, kahit ang history natin, ang kasaysayan natin ay isang halimbawa ng naratibo. At dahil nga ito ay dugtong-dugtong at magkakaugnay na pangyayari, diba? Pangalawa, makapagsalaysay ng mga pangyayaring nakalilibang o nakapagbibigay aliw at saya. So, for entertainment purpose. Halimbawa, yung mga love stories natin, diba? Na tema. Kung napanood nyo na yung title nito, maganda to eh, yung kalimutan ko na, yung kay Empoy tsaka kay Alessandra De Rossi. Maganda yung kanilang kwento eh. Kita, no? Kung napanood nyo na yun. Napanood nyo na ba yung class? Sige nga, mag-comment nga kayo. Yung Kita kay Empoy tsaka kay Alessandra De Rossi. Yan, panoorin nyo yan, no? Napakagandang ano yan, napakagandang istorya yan. Sige, at syempre pangatlo, makapagturo ng kabutihang asal at mahahalagang aral. So, ano yung mga halimbawa nito? Siyempre, maikling kwento, nobela, kwentong bayan, mitolohiya, alamat, tulang pasalaysay tulad ng epiko, dula, mga kwento ng kababalaghan, anekdota, parabola, at mga iba't ibang science fiction, no? Yan. Sige. Ayan, hindi pa rin napapanood ni Esha. Sige. Hindi nyo pa napapanood siyan, no? Ang Kita.
sige, kapag may time siguro, no? Siguro try ko na magbigay ng website kung saan nyo pwede mapanood yan. Yan, napakaganda ng kwento niyan, no? Sige, so yun yung mga halimbawa, binanggit ko na kanina, short story, no, novels, no, kwentong bayan, mitolohiya, no. Ito lang pasalaysay, mga dula, kwento at kababalagan. Ayan, so sige, tignan natin, ano ba ang pangkalahatang katangian taglay ng bawat uri ng tekstong naratibo. Ayan, tignan natin, no. Ayan, so may tinatawag tayong punto de vista. Ayan, nakita nyo ba? Ayan, punto de vista, no. O syempre, sa Tagalog o sa Filipino ay point of view, no? Yan. May iba't ibang pananaw, point of view o pananaw. Iba't ibang pananaw o punto de vista, point of view sa tekstong naratibo. So ginagamitan natin yan ng iba't ibang mga point of view. Yung pagsasalaysay ng kwento, paggagawa ka ng kwento, no? So may tinatawag tayong unang panauhan. Sa pananaw na ito, isa sa mga tauhan ang nagkasalaysay ng mga bagay na kanyang naranasan, naalala o naririnig. Kaya gumagamit ng panghalip na ako. So yun yung gamit niya, ako, no? Yan. Madalas siguro, hindi ko alam kung nagbabasa kayo ng ibang mga kwento. Mayroong mga kwento si Bob Ong na ang point of view niya ay ako, no? Ang isa kong profesor sa universidad dati, si Jun Cruz Reyes, ay bagamat hindi siya ganun kasikat, pero napakaganda niya kanyang mga nobela. Madalas ang kanyang punto de vista ay unang panauhan. Gumagamit siya ng ako, no? Yan. So pangalawa, ikalawang panauhan. Dito mistulang kinakausap ng manunulat ang tauhang pinagagalaw niya sa kwento. Kaya't gumagamit siya ng mga panghalip na ka o ikaw. Subalit tulad ng unang nasabi, hindi ito ganoong ginagamit ng mga manunulat sa kanilang pagsasalaysay. So yan, medyo ito nga, sabi niya nga, hindi ito masyadong ginagamit. Totoo naman, madalang o bihira kang makakita ng isang manunulat na ang gamit niya sa kanyang panauhan ay ikalawa, o gumagamit siya ng ka o ikaw. Yan. Sige, tuloy tayo. Ikatlong panauhan, yan. Ang mga pangyayari sa pananaw na ito ay sinasalaysay ng isang taong walang relasyon sa tauhan. Kaya ang panghalip na ginagamit niya sa pagsasalaysay ay siya. So ito yung parang siya yung tagapagsalita, yung manunulat, pero yung kanyang pinatutuunan ng kanyang karanasan, ng kanyang nakasama ay hindi siya mismo, hindi yung kanyang sarili, kundi ibang tao. Kaya ang ginagamit niyang panghalip ay siya, no? Ang tagapagsalaysay ay taga-obserba lang at nasa labas siya sa mga pangyayari. May tatlong uri ng ganitong uri ng pananaw. So may tatlong uri ito, no? Tignan natin. So una, ang maladyos na panauhan, no? Nababatid niya ang galaw at iniisip ng lahat ng mga tauhan. Napapasok niya ang isipan ng bawat tauhan at naihahayag niya ang iniisip, damdamin at paniniwala ng mga ito sa mga mamabasa. So ito yung tipong parang nasa taas yung writer, nakikita niya lahat, no? Kaya ginagamit niyang salita ay siya. Nakikita niya lahat ng mga karakter at ito ay kanyang pinaiikot, binibigyan ng ugnayan sa bawat isa batay sa daloy ng kanyang kwento, simula sa simula papunta sa wakas. So yun yung kanyang kumbaga ginagamit na paraan, maladyos na panauhan, no? Yan. So letter B, no? So limitadong panauhan. Yan. So sa limitadong panauhan ay nababatid niya ang iniisip at kinikilos ng isa sa mga tauhan, subalit hindi ang sa iba pang tauhan. Ayan. Yan. So dito sa bahaging ito ay malinaw na sinasabi na merong limitasyon. Hindi lahat kita niya. Hindi katulad ng unang halimbawa, no? Sabi niya, maladyos na panauhan. Kumbaga nasa taas siya, kitang-kita niya lahat, no? Pero dito ay limitadong panauhan. So ibig sabihin, maaaring nasa isang kwarto lang sila, o kaya nasa isang silid, nasa loob ng school, no? O sige, sa limitadong panauhan siguro pwede nating tingnan
Sige, gawa tayo example. No? Ito, hindi ko na, ngayon ko lang naiisip to. Gamitin natin yung salitang siya. No? Tapos sa loob ng school. Tapos, ang bida ay yung araw-araw na nakakasama mo papasok ng school na talagang crush na crush mo. Yan. So, gagamitin natin yung word na siya. No? Kasi sabi niya, nababatid niya ang iniisip pag kinikilos ng isa sa mga tauhan. So, balit hindi ang isa sa iba pang ang sa iba pang tauhan. O, halimbawa, ikaw lang at siya na crush mo nga sa school. O, sige, umpisahan natin. Halimbawa, ang eksena papasok sa school. O, halimbawa ganito. Hindi kagaya o hindi gaya ng iba hindi gaya ng iba ang pagbangon ko o hindi tulad ng iba ang pagbangon ko sa umaga. Gaya nilang tinatamad at ayaw makita ang kanilang mga guro sa paaralan. Iba ang pakiramdam ko sa bawat araw na nakikita ko siya at nakasasabay kong pumasok sa isang pinto kung saan may isang gwardiya na nakatitig sa amin. Yun. So, umpisa yun, di ba? So, pinakita mo na, kumbaga, kakaiba yung gustong-gusto mong bumangon, no? Hindi kagaya ng iba na tinatamad pumasok sa school. Ikaw gusto mong bumangon kasi may reason, maliban sa pag-aaral. Nakikita mo kasi yung special person na yun para sa'yo. Diba? Ayan. O, tapos susundan mo yun ng pangalawang sentence, no? Heto na naman ako, hindi maintindihan kung ano ang dapat maramdaman. Kung ano ang dapat na isipin ng lahat sa pagtingin ko sa kanya. O, diba? O, basta ganun. Basta gumamit ka ng word na siya, tapos ang description mo nga ay yung siya na taong mahal na mahal mo or nagugustuhan mo sa school, no? So, parang ganun yung paggawa. Sige, so letter C, tagapag-obserbang panauhan. So, hindi niya napapasok o nababatid ang nilalaman ng isip at damdamin ng mga tauhan. Tanging ang mga nakikita o naririnig niyang pangyayari, kilos o sinasabi lang ang kanyang isinalaysay. So, dito mahalagang tingnan, kumbaga hindi niya kagad iniisip o hindi siya gumagawa, hindi ini-imply ng writer, ng manunulat ang kanya kwento. Yan, sabi niya, hindi niya napapasok o nababatid ang nilalaman ng isip at damdamin ng mga tauhan. Tanging ang mga nakikita o narinig niya lang niyang pangyayari, kilos o sinasabi lang ang kanyang isinasalaysay. So, basically, mas paligid lang. Interaction ng paligid o mga taong nakapaligid sa kanya. Mismong paligid o yung mga taong nakapaligid sa kanya ang may nagagawa niya ng kwento. Pero yung labas sa paligid na yun, yung ibang kaligiran, for example, ay hindi niya nagagawan ng kwento o hindi niya alam kung ano ang iniisip. No? Ayan. Sige, so magandang halimbawa. Sige nga, kung titignan natin, dahil alam ko naman na dumaan kayo syempre sa junior high school at inyong pag-aralan ang mga nobela ni Rizal, diba? Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sa inyong palagay, sige nga, class, sa siyam ng mga estudyante ko na nanonood sa mga oras na ito, sa inyong palagay, halimbawa, tingnan natin, Noli Me Tangere, ano yung ginamit ni Rizal na panauhan? No? Unang panauhan ba, ikalawa o ikatlo? Sige nga. So, ang meron sa akin premyo, kanina diba si Sean, no? Meron siyang Cloud9, ano? O sige, unang makasasagot ng tama. Sa inyong palagay, no? Yung nobela ni Rizal na Noli Me Tangere, ano kaya ang ginamit niyang panauhan doon? First, second, third. Sige nga, any idea sa klase? O yan, sige. O, si Luz Biminda, Sir Kain. Ayan. O, pwede na kayong kumain habang nakikinig sa klase natin tonight. O, sige nga. Any idea? Sino makakasagot? Ano kaya? Sa palagay nyo lang naman Wala namang masama. Hindi naman kayo makukulong pag nagkamali kayo sa pagsagot.
No Limit ang Here ni Rizal. Yung kanyang mga nobela, basically, ano yung, okay, sabi ni Iverson, pangatlong tauhan. O meron pa ba? O ikatlong panauhan? Meron pa ba? Sa inyong palagay? Sige, magtitingin nga ako ng isang halimbawa ng sige, sumagot lang. Gusto ko sumagot na kayo sa comment section. Saglit lang, may check lang ako. John Wesley, ikatlo po, sir. Sige, ano pa? Meron pa ba masasagot? Meron pa ba? Meron pang gustong sumagot sa kanilang sa tanong ko kanina. Okay, sige. Ang sagot dyan, class, ay tama naman. So, congratulations, Iverson, ano? Yan. So, congrats. Palakpakan naman natin sa Iverson. Meron bang virtual clap. Ayan. At syempre, very good din John Wesley. So, dahil dyan, meron kayong tumataginting, no? Na honey chocolate sa akin, no? Papadala ko na lang sa inyong mga magulang sa susunod na bigay ng module. Yan. So, very good, Iverson and John Wesley. Honey chocolate, sensya na, medyo pandemic ngayon. Low budget lang tayo. Yan. Yung Cloud9 nga pala ni Sean, hindi kaya ng isang box. Mga isa lang. Sige. So, tuloy tayo. Ikatlong panauhan, 'di ba? Kasi meron siyang mga binanggit na halimbawa, yung kay Kapitan Tiago, 'di ba? Yung sa unahang bahagi ng No Limit ang Here na pinapaliwanag niya na parang lahat sila parang dinidescribe niya kung sino yung mga nakikita niya sa loob ng kwento ng nobela, no? Meron pa isang bahagi diyan sa El Filibusterismo naman, yung pagpaplano ni Simon, bilang si Simon ay si Rizal, 'di ba? Ay parang may gagawin siyang isang parang meron siyang may ginagawa siyang parang bobombahin or parang gano'n, may pasasabugin na isang bahagi ng piging, no, para sa paglaban sa mga Kastila. Pero ang ginagamit niyang description o panauhan doon ay ikatlo, no? Parang halimbawa, lahat sila ay nagsasaya habang ako ay naghihintay ng tamang pagkakataon kung kailan sa mga oras na ito ay paplano kong wakasan na ang lahat. Diba? May ganun siyang line doon, 'di ba? Na pinaplano niya na parang sirain yung piging. Pero yung piging na yun, kaya gusto niyang sirain yun kasi yun ay piging ng mga Kastila, no? At syempre alam naman natin na talagang ipaglaban ang kalayaan ng mga Pilipino. Yan. Sige, so tuloy tayo. Very good, no? Iverson and John Wesley. Sige, so okay na. May tanong ba tayo dito? Sige, meron pa palang pang-apat. Ayan, kombinasyong pananaw o paningin. So dito ay hindi lang isa ang tagapagsalaysay, kaya iba't ibang pananaw o paningin ang nagagamit ng pagsasalaysay. Karaniwan nitong nangyari sa ibang nobela kung saan ang mga pangyayari ay sumasakop ng mas mahabang panahon at mas maraming tauhan ang naipakikilala sa bawat kabanata. Yan. So, hindi lang iisa ang tagapagsalaysay. Kaya iba't ibang pananaw o paningin ang nagagamit sa pagsasalaysay. Yan, nobela. Very good, no? Kasi sa nobela, iba-iba talaga yan. Marami na kasing estilo ang nobela. Kahit noon pa man, marami ng estilo ang nobela na kada kabanata, syempre iba-iba yung parang pwedeng nag-umpisa sa gabi yung unang kabanata. Yung ikalawang kabanata, katanghali ang tapat. Tapos sila ay nasa tabing ilog. No? So iba yung setting, iba yung oras, no? Kaya nangyayari, nagkakaroon din ng ibang paggamit ng panauhan ang manunulat depende sa kanyang
paningin o pananaw doon sa kung paano niya patatakbuhin ang kanyang nobela. Yan. Yan. So, karaniwan ito nangyayari sa isang nobela kung saan ang mga pangyayari ay sumasakop ng mas mahabang panahon. Mas maraming tauhan na naipapakilala sa bawat kabanata. Yan. Sige, so yun yung kombinasyong pananaw o paningin. Yan. Sige, so tuloy tayo. Yan. Yan, letter B, may paraan ng pagpapahayag o paglalahad ng mga tauhan sa kanilang dialogo sa loobin at damdamin sa tekstong naratibo. Una, direkta o tuwirang pagpapahayag. Ang tauhan ay direkta o tuwirang nagsasaad o nagsasabi sa kanyang dialogo sa loobin o damdamin. Ito ay ginagamitan ng panipi. Ayan. So ito, direkta o tuwirang pagpapahayag, no? Nagsasabi ng kanyang dialogo. So kailangan meron siyang close and open parenthesis, no? Quotation marks, panipi, no? Halimbawa, Donato, kakain na. Donato, kakain ka na, anak? No? Kain na, anak, no? Tawag ni Aling Guada sa anak na nooy abalang-abala sa ginagawa at hindi halos napansing nakalapit na napala ang ina sa kanyang kinalalagyan. Abay, kaya ganda naman na rin ginagawa mo, anak. Ay, ano ba talaga ang balak mo, ha? Ayan. So, kumbaga direkta. May kinakausap siyang tao. Pinag-uusap ng manunulat ang dalawang karakter sa isang partikular na eksena sa isang kwento. Pangalawa, di direkta o di tuwirang pagpapahayag. Ang tagapagsalaysay ang naglalahad sa sinasabi, iniisip o nararamdaman ng tauhan sa ganitong uri ng pagpapahayag. Hindi na ito ginagamitan ng panipi, no? So, walang panipi sa di direkta o di tuwirang pagpapahayag. Halimbawa, tinatawag ni Aling Guada ang anak dahil kakain habang ito'y abalang-abala sa ginagawa at hindi halos napansing nakalapit na palang ina na ginagawa ng anak ay ganda ng ginagawa ng anak at tinanong din niya kung ano ba talaga ang balak niya. So, gumamit siya ng word na niya. Yan. Sige, so tuloy tayo. Yan, letter C, may mga elemento ang mga tekstong naratibo, tauhan. So, ito yung mga elemento niya. Tauhan, ang bilang ng tauhang nagpapagalaw sa tekstong naratibo, ang pangangailangan lamang ang maaari magtakda nito. Yan. So, syempre, ang nagde-decide, ang nagtatakda ng pangangailangan sa pagkakaroon ng tauhan sa isang kwento ay manunulat pa rin, no? So, ang bilang ng tauhang magpapagalaw sa tekstong naratibo, ang pangangailangan lamang ang maaaring magtakda nito. So, paraan sa pagpapakilala ng tauhan. So, una, ang tinatawag nating expository, ang tagapagsalaysay, ang magpapakilala o maglalarawan sa pagkatao ng tauhan. Yan. Dramatiko, kusang mabubunyag ang karakter dahil sa kanyang pagkilos o pagpapahayag. So, gusto ko mabigyan ng example nito, no, sa pagsulat ng isang dula. Pag sinabi natin kasing expository, ito yung tipong ninanarrate. Kaya nga sa mga dula, sa teatro, hindi advisable ang narration. Kumbaga, wag mo nang sabihin, show don't tell. Pakita mo na lang, wag mo nang sabihin. Ganun yung ginagawa sa pagsulat ng mga dula. At kung paano rin ito i-act sa entablado, ay ganun din. Hindi na kailangan na sabihin na siya si Berto. Hindi na kailangan na si Berto ay lalabas sa kaliwang bahagi ng entablado at ipapaliwanag niya ang kanyang nararamdaman sa mga manonood. Hindi na kailangan sabihin yun, no? Kailangan dramatiko. Ang ginagamit natin na estilo ng pagpapakita ng tauhan sa paggawa ng tula at pagpapakita ng pag-arte sa entablado ay dramatiko. Kumbaga, kusa ng malalaman ng mga manonood kung sino yung karakter na o kung ano yung papel na ginagampanan ng isang partikular na tauhan na yun. Pero madalas sa expository, sa mga kwentong pambata, sinasalaysay kung sino yung pinapakita yung kung sino yung karakter, kung ano yung papel nung kalabaw, halimbawa kung siya ba yung bida, o sa mga pabula natin, diba? Yan, sa mga fables, diba? Pinapakita yon. Expository yung style ng pagpapakita ng tauhan. Pero sa mas mataas na antas ng sining, no? Yan nga, yung dula ay dramatiko. Yan.
O yan, meron tayong nanonood, mga co-teachers natin from Luwaca National High School. Siyempre, si Ma'am Dang, yan. So, magandang gabi po sa inyo. Yan, si Ma'am Imelda, kaya kamusta na po? Yan. Yan, salamat po. Sige po. Ayan. So, tuloy tayo. Yan, so, ang galing, no? Yung mga teachers natin, pwede rin manood. Baka kung meron kayong matututunan, pwede naman manood. Ayan. Sige, so paraan sa pagpapakilala ng tauhan. So, dalawa yung style na binanggit ko kanina. Binanggit ko na rin yung pagkakaiba, no? Ng expository at dramatiko. Ayan, karaniwang tauhan. Ayan, tingnan natin. Pangunahing tauhan. Siyempre, ito yung bida. Umiikot ang mga pangyayari sa kwento simula hanggang sa katapusan. Pangalawa, kasamang tauhan. Karaniwang kasama o kasangga. Ito yung tinatawag na sidekick, parang ganun, no, ng mismong bida, no. Ang katunggaling katauhan, kontrabida, siyang sumasalungat o kalaban ng pangunahing tauhan, no. So yung protagonist syempre yung pangunahing tauhan, tas yung antagonist yung katunggaling tauhan. At syempre ang may akda sa likod ay lagi nakasubaybay ang kamalayan ng makapangyarihang author. Yan. So, yun yung mga karaniwang tauhan natin. Siyempre, sa dalawang uri naman ng tauhan, ayon kay E.M. Froster, meron tayong dalawang uri, no? Tauhang bilog, round character, at tauhang lapad, flat character. So, sa round character, o yung tauhang bilog, isang tauhang may multidimensional o maraming saklaw ang personalidad. Pangalawa, tauhang lapad o flat character, tauhang kataglay ng iisa o dadalawang katangiang madaling matukoy o predictable. Yan. So, pag sinabi nating round character o tauhang bilog, meron tayong mga kwento na medyo yung alam niyo yung mga kwento na medyo may pagka more on parang psychological yung tema, no? Yun. Pag ang tema ng isang kwento ay sa isang pelikula ay psychological, madalas medyo may mga tema yan, may mga karakter yan na round. Kasi nga 'di ba yung karakter ng isang psychotic, for example, iba-iba rin yung karakter na pinoportray niya. So nagre-reflect 'yun sa kwento ng isang pelikula. Yan, sa tauhang lapad naman o flat character, iisa lang. So halimbawa yung mga love stories natin, 'di ba? So tauhang nagtataglay ng iisa o dadalawang katangiang madaling matukoy o predictable. Sa mga action movies, so syempre, alam natin kung sino talaga yung bida ron, no? Halimbawa, si Arnold Schwarzenegger, na malaki ang katawan, alam natin siya yung bida, no? Parang hindi siya magiging sidekick o hindi siya magiging kontrabida, no? Pag alam natin na, nakita natin, in the first place, na siya yung bida sa pelikulang iyon, no? For example. Sige, tuloy tayo. So, tagpuan at panahon, no? Tumutukoy hindi lang sa lugar kung saan naganap ng mga pangyayari sa akda, kundi gayon din sa panahon, oras, petsa, taon, at maging sa damdaming umiiral sa kapaligiran ng maganap ang mga pangyayari tulad ng kasayahang dala ng pagdiriwang, takot, romantikong paligid, matinding pagod. So, tagpuan at panahon. Pagod, kalungkutan, at iba pa. So, setting, no? Pwede. Setting yan. Yan yung tinatawag nating setting sa Ingles, no, sa paggawa ng isang kwento o pelikula. Pangatlo, banghay o yung plot, no? Maayos na daloy o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa mga tekstong naratibo upang mabigyan linaw ang temang taglay ng akda. So sa banghay, pinapakita dyan yung tamang sequence, no? Kasi kapag hindi ka bilang isang writer, mahalaga na ikaw ay mahusay na bumuo or maglagay ng sunod-sunod na sequence sa kwento na yung ginagawa. So, madalas ay gumagawa sila ng balangkas, no? Ang karaniwang banghay o balangkas na isang naratibo, pagkakaroon ng isang epektibong simula kung saan may ipakilala ang tauhan, tagpuan at tema, orientasyon at introduksyon. Yan. Pangalawa, pagpapakilala sa suliraning ihahanap ng kalutasan ng mga tauhan, partikular na ang pangunahing tauhan o problem. Pangatlo, pagkakaroon ng saglit na kasiglahang hahantong sa pagpapakita ng aksyong gagawin ng tauhan tungo sa paglutas sa suliranin o ang rising action na tinatawag.
At sunod, patuloy na pagtaas ng pangyayaring humantong sa isang kasukdulan o climax. At syempre, ang pababang pangyayari na humantong sa isang resolusyon o kakalasan. Falling action yung tinatawag na denouement, di ba? At syempre sa huli, pagkakaroon ng isang makabuluhang wakas o ending. Ayan. Yung binanggit ko kanina na storya, no? Yung sabi niyo hindi niyo pa napapanood, yung Kita-Kita by Empoy at Alessandra De Rossi. Napakaganda nun kasi yung ending nun, hindi lahat ng ending ay happy kasi. Naniniwala ako na ang kagandahan ng isang pelikula ay ang pagbangga sa typical na daloy ng isang pelikula. Kasi 'di ba lagi bata tayo, lagi ang sinasabi and they live happily ever after, 'di ba? Pero in real life situation, hindi naman lahat ng ending ay happy, 'di ba? 'Di ba hindi lahat ng ending ay happy, no? May mga ending talaga na pwedeng naghiwalay kayo, no? May ending talaga na iiyakan mo kasi iniwan ka niya. Na joke lang. Yun nga, kumbaga dapat maging realistic tayo. So doon sa pelikulang Kita-Kita, pag napanood niyo yan, ano, ay ang ganda ng ending. Basta hindi ko na sasabihin. Basta maganda yung ending para sa akin, ano. Sige, so yan yung banghay, yan yung paggawa ng ating banghay. Yan. So next, ang anachrony o mga pagsasalaysay na hindi nakaayos sa tamang pagkakasunod-sunod. So meron tayong tinatawag na anachrony, mga pagsasalaysay na hindi nakaayos sa tamang pagkakasunod-sunod. Una ang analepsis, flashback. Dito pinapasok ang mga pangyayaring naganap sa nakalipas. Prolepsis, no? Flash forward. Dito naman pinapasok ang mga pangyayaring magaganap pa lamang sa hinaharap. So prolepsis, no? Yan. Analepsis kasi yung flashback. Yung pwedeng mag-umpisa rin sa flashback eh. Kung magaling kung magaling ang isang writer, pwede siyang magsimula sa flashback habang tinatalakay niya ang simula, gitna at wakas ng kanyang kwento. At syempre sa huli, ang tinatawag nating ellipsis. May mga nagpapakitang may bahagi sa pagsasalaysay na tinanggal o hindi isinama. Magkakapilang muna ako, ha. Ayan. May mga nagpapakitang may bahagi sa pagsasalaysay na tinanggal o hindi isinama. Ang tawag doon ay ellipsis. Tinanggal, kinansela, no? Yan. So itong mga kwentong ito, yung analepsis, prolepsis, ellipsis, ito yung mga stilong ito ng pagsusulat ng isang banghay ay napakahalaga. At kayang gawin ito ng isang amateur writer, pero kadalasan sa kasalukuyan dahil nauuso yung mga ganitong klaseng mga kwento natin sa mga love stories, sa mga science fiction, ito yung sinusunod nilang format. Either flashback, no? O kaya flash forward. Yan. Sige, so ika-apat, tingnan natin ang tinatawag na paksa o tema. So central na idea ito kung saan umiikot ang mga pangyayari sa tekstong naratibo. So iisang tema lang na tinatalakay. Yan. Yan, sige. So 1 minute, no? Magbibigay ako ng 1 minute sa 6 na estudyante na nanonood sa kasalukuyan sa mga oras na ito ay 1 minute. Kung may tanong kayo, magbibigay ako ng 1 minute. Pwede nyo i-type kung may tanong kayo. Ayan, wala nang tanong. So kung wala na, sige, eto na yung mga gawain natin, ano? So gawain 1, basahin ang halimbawa ng tekstong naratibo at sagutin ang tanong, no? So ginawa nyo na rin yan, i-check ko na lang yan. May na-checkan na ako ng ganito ng isang araw, no? At nasagot niya naman. Sa actual, yung sagot naman ay hindi ganun kahirap, no? More on opinion yan sa inyong pananaw, no? Sino ang pangunahing tauhan? So napakadali. Sa gawa, sumulat ng salaysay tungkol sa iyong karanasan sa paglaganap ng pandemyang COVID-19. Isaalang-alang sa pagsulat ng naratibo ang sumusunod. So, punto de vista ng teksto, elemento ng
tekstong naratibo, malinaw ang personal na reaksyon sa pangyayaring ito, kawili-wiling pamagat. So, nagawa niyo ba to? So, sana nagawa niyo yan, ano? Yan, ito yung ating pamantayan sa pagmamarka. So, kailangan malinaw na lahat ng elemento ng tekstong naratibo. Nailahad ang layunin sa pagsulat ng teksto, nakapupukaw ng damdamin o anumang reaksyon mula sa mambabasa o mambabasa. May kawili-wiling pamagat, sumusunod sa wastong balarila, baybay, spelling, at panuntunan sa pagsulat. So dito ang magiging tema nga ninyo, kagaya ng nagawa nyo na rin, at nakapagpasa na nga kayo nito, di ba? Gawin yung, sa pagpili ng pamagat, tandaan nyo, huwag cliché. Pag sinabi natin cliché, kasi pag sinabi natin cliché, yung typical, masyado ng typical, masyado ng ordinary yung title. Gawin nyo itong unique. Gawin nyo itong kakaiba. No? O halimbawa, kung gagawa ka ng kwento, no? Tapos, pandemya. Anong magiging title mo? Ako siguro magiging title ko tapos tungkol sa karanasan ng bawat Pilipino. Tungkol siguro sa kagutuman, no? Kasi marami talaga nagugutom sa kasalukuyan. Siguro ang title ko, gagawin ko siyang parang sige, ang title ko patanong, nasa langit na ba ako? Okay, nasa langit na ba ako? Question mark. Bakit nasa langit na ba ako ang title ko? Kasi 'di ba sa langit parang ang saya, ang sarap. 'Di ba sabi nila pag nasa langit ka parang masagana, masarap, kapiling mo na ang Diyos, mapayapa ka, 'di ba? So tinatanong niya sa title niya na 'yon, nasa langit na ba ako? No? Kasi 'yun yung pakiramdam niya, 'yun yung pakiramdam na gusto niya nang maramdaman. No? Na gusto niya kahit paano malamnan yung tiyan niya, maging maayos yung pakiramdam niya, maging mapayapa na ang lahat, maging maayos na ang lahat. Pero sa realidad ay hindi. Nakaupo siya sa tabing daan at kumakalam na ang kanyang sikmura. Diba? Pwede yun. Ang title ko, nasa langit na ba ako? Okay? Sige. So, karagdagang gawain, isa sa mga katangian ng tekstong naratibo ay ang pagkakaroon ng maayos na banghay na magpapakita sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Gamitin ang bond paper at sundin ang proseso sa ibaba. Mga pangyayaring bubuo sa banghay sa isang akdang sa aklat o napanood sa pelikula o teleserye. Tukuyin ng pamagat. Yan. So, ito nagawa nyo naman to, no? Ayan, sige, check ko na lang. So, dito malinaw naman yung ating direksyon. Gamitin ang bond paper, sundin ang proseso sa ibaba. So, magsimula tayo sa ano ba yan? Simula, pag ganun, no? Kasi ito yung wakas. Tapos, gamitin sa ibaba ng mga pangyayaring bubuo sa banghay ng isang akda yung nabasa sa aklat o napanood sa pelikula. So, ano yung simula? Halimbawa, teleserye, probinsyano, walang kamatayan yan dati. Simula, o tapos, ano yung suliranin, o, ilagay nyo lang ganun. O kaya, ang title ng, ng teleserye, o yung mga Korean novela, pwede na rin yun, ilagay mo dyan. No? Simula, ano yung simula? Sulat mo. Ano yung suliranin, no? Ayan. Okay? Yan, okay na? Oo. Sige. Ito bang huling bahagi nasagutan nyo? Meron pa ba? May mga estudyante pa ba akong nangyarihan? Itong huling bahagi ng ng karagdagang gawain ay nasagutan ninyo? Last? Meron pa ba na nanonood? Wala na yata. Class, yes. Yung 6 na nanonood. Yan, sir, dyan po. Yung natanggap po namin na kopya, wala pong direksyon. Kaya po ginamit ko na lang po yung sariling kwento na ginawa. Okay. So, thank you, Sean, sa pagsagot. Sige, nga pala. Ito yung tinanong sa akin ni Eshara. Tama ba? Andiyan ka pa ba, Eshara? Ito yung tinanong mo sa akin nakaraan. So, wala pa lang direksyon yung natanggap nyo sa kopya nyo ng inyong module. Sige, okay lang. Ngayon, di nyo na po pinasagot. Okay, tama. Thank you, Eshara, thank you, Sean. Thank you, Eshara Jane, no? Sa pag-remind sa akin. Kasi,
Siguro iba yung copy na nakuha ko dahil soft copy ito. Tapos yun nga sa hard copy ay iba yung copy. Pero ganito na lang, kung nasagutan nyo, si Sean sinagutan niya yata, okay yun, walang problema. Kung hindi rin nasagutan, okay lang din. Okay? So, huwag na kayong mabahala dyan. Sige. Ayan, so, sige. Okay, nasa na? Ayan. Okay, so dito nagtatapos yung ating discussion for tonight. Ang tagal din, no? Inabot tayo ng 2 oras. Sorry, class. Ang dami ko yatang diniscuss sa araw na ito. Ayan, okay na. So, Shara, okay na. Kahit na hindi nyo nasagutan, okay lang. Kung nasagutan, okay lang din. No? Sige, para fair siguro, basta mabibigyan na lang ako ng extra points. Nasagutan o hindi nyo naman nasagutan yung bahagi na yan. Okay? Sige, so maraming salamat. At dito natatapos ang ating klase sa araw na ito. Meron pa ba kayong gustong itanong sa akin? Comment naman kayo para meron tayong interaction kahit paano. Meron pa bang gustong may tanong pa ba? Comment nyo, may tanong pa. May tanong pa kayo? So, sige. So, kung wala nang tanong, ganito na lang. Yung pinapagawa ko kanina sa tekstong procedural, ay ipapasa nga sa May 10. Ayan, very good question, Katrina. Sir, saan po isa-send yung video para sa P-Task? Gagawa na lang ako ng sa Google Drive, no, ng ating ng link para pwede nyo i-send doon. Okay lang ba? Kaya bang na makaka-send ba kayo sa Google Drive if ever? Makaka-access ba sa Google Drive? Pwede nyo ipasa doon. Pero bago nyo syempre ipasa, ilalagay ko sa group chat yung ating link kung saan pwede nyo i-send yung short video nyo, no? So huwag nyo nang pakahabain, ha. Baka mamaya magluto kayo ng 5 putahe doon. Abutin kayo ng 1 oras. Saglit lang, no? Saglit lang. Kahit na siguro kung kayang ipakita nyo yan within 3 minutes, no? Okay lang. Para maikli lang yung file. Bakit ko pinaiikli? Kasi kailangan maikli yung file. Hindi ka, kumbaga baka mahirapan yung cellphone nyo o yung kung anong gadget nyo kapag nag-send kayo. Okay na? So sige. So sabi naman ni Sean, makakasend naman sa Google Drive. Okay, so wala na bang tanong? Wala na. Basta, siguro by tomorrow, by tonight, or kung hindi man by tomorrow, ilalagay ko yung panuto. Ayan, yung direction natin sa group chat para sa tekstong procedural na performance task. Okay? Sige, kung wala na, hanggang dito na lang. Pwede na kayo makapaghapunan ng mas dire-diretso. At salamat sa pakikinig, no? So sana sa susunod madagdagan tayo, no? 5,000 na lang, 5,000, 6,000 viewers na lang. Sige, so maraming salamat, class. So hanggang sa susunod nating FB Live, no? Maraming salamat. Bye.